Hi at welcome muli dito sa ating channel. Eto na mga tol, One Piece Chapter 1106 spoiler. Matindi na naman nga ito dahil sa nagsimula na naman ang laban sa Egghead Island. Finally, gumalaw na nga muli si Luffy matapos niya mabusog ng todo sa food vending machine. Medyo nabaliktad na naman nga yung sitwasyon dahil sa ginawa ni Dr. Vegapunk. At finally, alam na nga natin kung sino ba ang bumasak sa barko ng mga marine sa last chapter. So syempre, bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1106 at ang title nga nito ay At Your Side. So hindi pa nga malinaw dito sa spoiler kung saan patungkol ang title na yan, pero sa hula ko nga patungkol na naman kay Bonnie at Kuma. Anyway, sa umpisa ang plano nga talaga ni Saturn at Kizaru ubusin at durugin ang bawat isang nandyan sa Egghead Island. Bali yan nga talaga yung plano nila dahil sa nalaman nga natin sa last chapter na kahit na nga mag-Buster Call hindi pa nga aalis ang dalawa. Kumbaga talagang gusto nga nilang siguruhin na mapatay nga si Dr. Vegapunk pati na nga rin ang mga Straw Hat sa isla. At base nga sa pinakita ni Kizaru, kitang-kita nga natin na talagang nakokonsensya siya, pero mukhang talagang hindi nga siya madadala ng konsensya ngayon at papanindigan niya nga talaga yung ginagawa niyang pagsunod sa world government at kay Saturn. Kaya ayun, mag-uumpisa na nga sana si Kizaru para umatake, pero mula nga dyan finally gumalaw na nga si Luffy at pinigilan niya nga yung si Kizaru. Sinuntok niya nga ng napakalakas ang Admiral at talagang lipad nga raw ito palayo. So grabe din nga talaga itong si Luffy at mukhang talagang tumataymi nga lang siya para makabalik nga muli sa laban. Siguradong napakalakas nga ngayon ni Luffy matapos niyang kumain ng napakadami sa Unli Food Vending Machine. Kaya siguradong may kalalagyan nga yang si Kizaru pag nagpatuloy nga siyang lumaban kay Luffy. So hindi pa nga rin sinabi dito sa spoiler kung sino ba yung tumulong kay Luffy, pero talagang worth it nga yung pangyayaring yun na pinakain si Luffy dahil sa talagang yun nga ang nagpapabalik sa lakas niya at muli makakalaban nga siya. Mukhang ginamit nga ni Luffy ang Nika form niya dahil sa sinabi nga rito sa spoiler na nalaman na nga raw ni Bonnie ang katotohanan kay Luffy. Alam na nga raw ni Bonnie ang abilities niya at nakita nga raw nito si Nika sa kanya. So bali eto na nga finally yung pangarap ni Bonnie at ni Kuma ang makita nila at malaman nilang totoo ang Sangan Nika. Nasa harap nga nila ngayon si Luffy at nasa bingit nga sila ng kamatayan kung saan iniligtas nga sila nito. Siguradong napakasaya nga ni Bonnie dahil dyan at tingin ko nga magiging malaki ang epekto nito sa kapangyarihan ni Bonnie. Kung hindi nga ako nagkakamali nakabase nga dun sa paniniwala niya sa Sangan Nika kung talagang magagaya niya nga ito. At alam natin na parang humina nga yung transformation niya ngayon sa mga nakaraang chapter dahil sa parang nagkakadoubt na nga siya kay Nika. Pero ngayon na nakita niya nga mismo ito kay Luffy maaaring magbago nga lahat yon. Parang nawala na nga ng pag-asang lumaban pa si Bonnie at parang sumuko na nga siya. Pero maaaring dahil kay Luffy, maaaring dahil sa Drum of Liberation tingin ko nga pwede muli lumaban si Bonnie. Nakabawi na nga kahit papano si Kuma sa ginawa niyang suntok kay Saturn, pero tingin ko kinakailangan nga rin makabawi kahit papano ni Bonnie. At speaking of Bonnie, eto pa nga ang matindi mga tol. Yung authority chip nga raw ng mga pasipista biglang nalipat kay Bonnie. At yun nga dahil kay Dr. Vegapunk nang pakialaman daw nito yung authority chip. So napakatindi mga tol dahil sa paharang nabaliktad nga yung sitwasyon. Sa nakarang chapter talagang parang tuwang-tuwa si Saturn dahil mismong ang pasipista pa ang papatay kay Bonnie. Pero ngayon nalipat nga kay Bonnie yung authority at isang command nga lang siguradong aatakihin na ng mga pasipista yang si Saturn. Napakalaking bagay nga nito dahil sa alam natin na napakalakas din ng mga pasipista at napakarami nga nila. Ngayon maaari nga nilang pigilan yung gagawing Buster Call ng napakaraming mga barko ng mga Marines. At I wonder lang kung sakaling kaya rin ba ni Dr. Vegapunk na gawin nga ito sa mga Seraphim dahil sa alam nga natin na meron ding authority chip ang mga ito at nasa mga Gorosei nga rin yung highest command. Maaring mas mahirap gawin yun kumpara sa mga pasipista, pero kung magagawa nga yun ni Dr. Vegapunk talagang napakalaking kawalan nga para sa world government. So dahil nga sa ginawa ni Dr. Vegapunk galit na galit si Saturn at inatake nga raw nito ang matanda. So hindi nga nakalagay kung ano ba ang nangyari, pero sana okay nga lang si Dr. Vegapunk o di kaya naman meron ngang nakapagligtas sa kanya. At sa last part nga ng chapter ito na nga ang pinakamatindi mga tol dahil sa na-reveal na nga kung sino ba ang bumasak sa barko ng Marines. At yun nga walang iba kundi si Brogy at Dory. At dahil dyan napaka-obvious naman na ang papunta nga sa Egghead Island walang iba kundi
hindi ang Red Hair Pirates. Pwede nga rin na si Jaguar de Saul dahil sa isa nga rin siyang giant. Pero nakita nga natin sa Elbap na kasama na nga ni Shucks ang dalawang giant na si Brogy at Dory. At kung matatandaan nga natin, sila nga ring dalawa yung talagang dumurog sa barko ng Kid Pirates. At maaring parehong-pareho nga yung ginawa nila kung saan gumamit nga sila ng ataking Hakuku Sovereignty para wasakin yung barko ng mga Marines. Napakatindi nga nito dahil sa pagdumating na nga sila sa Egghead Island, siguradong uubusin nga nila ang napakaraming mga barko. Nakita nga natin yung takot ng nakasurvive na Marines kung saan talagang gusto niyang ambalaan si Admiral Kizaru sa pagdating ng mga ito. Kaya siguradong talagang magiging matindi nga ang mangyayari sa Egghead Island. So yung rason nga kung bakit pupunta ang Red Hair Pirates dyan sa Egghead Island, una, napakalapit nga nila. Kumpara nga sa Revolutionary Army at sa Grand Fleet, masasabi natin na mas napakalapit nga ng Red Hair Pirates. Pangalawa, alam natin na talagang target nga rin siyang si Blackbeard at maaaring natunugan niya nga na pupunta ito sa Egghead Island. Isa pa nga, malaki ang kaugnayan niya sa mga Gorosei considering na nakita nating nagpunta nga siya sa Marijua dati. At alam nga din natin na talagang target na ni siyang sang One Piece at maaaring isa nga ito sa mga hakbang niya para makuha nga talaga yon. So kung talagang Red Hair Pirates nga ang magpunta dyan sa Egghead Island, maaaring magkita nga talaga si Luffy at si Shanks. At tingin ko nga, talagang kayang-kayang ubusin ng Red Hair Pirates ang napakaraming mga barko ng mga Marines dyan sa labas ng Egghead Island. So ayun, let me know sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Talagang patindi nga ng patindi mga tol at mukhang talagang magrarambulan nga sa Egghead Island. Meron tayong break next week kaya 2 linggo yung hihintayin natin para sa kasunod na chapter. At yun, kung nagustuhan mo nga ang video ito, huwag mo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat syempre sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!